Kilalanin ang ating mga alagad ng batas at mga lider ng lipunan na handang protektahan at gabayan ang ating sambayanan. Tagapamahala ng katahimikan, seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Kasama ang ating magigiting na kapulisan ng Calabarzon at mga opisyales at lider ng ating komunidad sa programang Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Isang maganda at mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Calabarzon, sa buong Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon po ay araw ng Lunes dito sa Pilipinas, June 3, 2024. Narito na po ang mga programang bubusog sa inyong agahan at sa umagang ito. Ang talk show na patok sa talakayan at patok sa kaalaman ng napapanahon na impormasyon sa isyu sa seguridad, katahimikan ng ating komunidad. Dito lamang sa programa ng Police Regional Office Calabarzon at Regional Office Community Affairs Development Unit 4A. Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Ako po ang iyong tagapag-ugnay, Police Corporal Mark Louis Ochiaba ng RPIO, Police Regional Office Calabarzon. Samahan niyo po kami sa aming programang UPK Calabarzon o Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon na mapapanood sa aming mga social media accounts mula Lunes, alas 9 ng umaga. Buksan lamang po ang aming mga social media accounts na naka-flash sa inyong screen, ang FB page ng Police Regional Office 4A at FB page ng PKG Calabarzon new account, YouTube channel RP Kadu Calabarzon, TikTok, Instagram accounts. Sa ngalan po ng 14,000 strong members ng Police Regional Office Calabarzon, sa pamumuno ng aming Regional Director na si Police Brigadier General Paul Kennedy Lucas at sa Director ng PKG, Police Brigadier General Resti Toto Arcangel, muling magandang araw sa inyong lahat. At para naman po sa nais dumulog sa inyong pambansang pulisya na mga reklamo at sumbong, bukas po ang aming tanggapan upang kayo ay matulungan. Maaari kayong tumawag o mag-text sa isumbong sa numero 0917-847-5757 at 0919-160-1752 or mag-comment dito sa aming PNP Complaint Hotline Facebook page. Ngayong umaga ay makakasama naman natin at makakapanayam ang Chief ng Public Information Office ng Rizal Police Provincial Office na si Police Captain Marisol A. Taktakin. Welcome po ma'am sa UPK Calabarzon. Magandang umaga po. Binabati ko po ang lahat ng ating manonood at talagang nakasubaybay sa programang Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Kumusta po ang ating mga kasamahan sa Rizal Police Provincial Office po ma'am? Sa pamumuno ng aming masipag, walang kapaguran at napakabait na Provincial Director, Police Colonel Felipe Maragun, ang kapulisan ng Rizal ay patuloy ang pagbibigay ng dekalidad na serbisyong tatak Rizalenyo. Ma'am, ano po ang ibig sabihin ng tatak Rizalenyo? Ito po ay isang acronym, ang Rizal. Na ang ibig sabihin po ng R ay resilient, innovative, zealous, masigasig sa pagsisilbi, adaptive, and legendary. O di ba? Ang ganda ng ibig sabihin ng aming Rizalenyo. Kaya nga ma'am, napakaganda. Okay ma'am, bago po kita tanungin sa inyong mga accomplishment, pwede niyo po ba kaming bigyan ng kaunting background o profile ng Rizal Province, ma'am? Ang Rizal Province po ay ang pinakamaliit na probinsya sa Calabarzon. Ito ay binubuo lang ang kanyang land area ng 130,383 hectares. Napakalapit po sa Metro Manila, 16 kilometers east of Manila. Ang mga boundaryhan po ay Bulacan sa north, Quezon sa east, at saka Laguna in south. Mayroon po itong 13 na bayan at nag-iisang syudad ng Antipolo. Binubuo ng 189 na barangay. At mayroon tayong 21 na police community precinct. At ang Rizal po, ang total strength po ng Rizal ay 1,676 strong PNP personnel. 87 po dito yung mga PCO or yung Police Commissioned Officer. 1,511 yung non-commissioned officer.
At mayroon po tayong mga katuwang na 78 na NUP or yung non-uniform personnel. At as of May 2, ang atin pong police to population ratio ay 1:2,150. Sa Rizal, napakadami po kaming mga magagandang tanawin at mga places of worship. Katulad po ng ating Lady of Peace and Good Voyage na idiniklara po yan na international shrine na kauna-unahan sa Asia. Also, we are proud to say na sa kabila ng malaking kakulangan natin sa bilang ng kapulisan, napapanatili po natin na payapa ang probinsya ng Rizal. Ma'am, sa katunayan niya po nung nakaraang Holy Week, ang Rizal ay nag-record ng 0 crime incidents. Ma'am, pwede niyo bang ikwento kung ano po ay yun? Dahil po iyan that is the result ng aming maagang preparation. Kaya katuwang ang ibang unit, ang ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya po tayo ay nakapagtala po ng 0 crime incident na nangyari during the celebration po ng Holy Week. At dahil po dyan, na-recognize po ng pamahalaang panglalawigan ng Rizal, gumawa po sila ng isang resolusyon na na-acknowledge po nila ang Rizal PNP at kino-commend dahil po doon sa success po ng ating sumbak, ng summer vacation, at saka na naging mapayapa, and also yung ating alay lakad nga po during the Holy Week. Ma'am, kamusta naman po ang peace and order situation sa Rizal, ma'am? Anong mga krimen po ang madalas na mangyari dyan sa Rizal Province, ma'am? Ang pinakamataas po namin na recorded na incident ay yung mga incident po na crimes against property. Unang-una na po dyan yung theft. Mayroon po tayong 180 na theft cases mula January to April. Sinundan po ito ng robbery at carnapping of motorcycle. As of now, masasabi po natin na payapa pang probinsya ng Rizal. Base din po sa mga recorded incidents po natin, ay natutugunan naman po ng kapulisan ang pangangailangan ng community in terms of peace and order. Lalo pong pinaigting ng Rizal PNP din ang aming kampanya laban sa iba't ibang uri ng kriminalidad. Okay, ma'am. Ano naman po yung mga pinagmamalaki ninyong operational and administrative accomplishment dyan sa Rizal Province? Para po sa ating operational accomplishments, sa atin pong kampanya laban sa illegal na droga magmula January hanggang May 2024, ang Rizal PNP po ay nakapagtala ng 584 na operations kung saan 879 ang arrested individuals natin. Nakapag-confiscate din po tayo ng halos 4 na kilo ng shabu at 17 kilos ng marijuana na may kabuoang halaga na 29,163,246. Sa operation naman po natin laban sa illegal na sugal, nakapagsagawa tayo ng 258 na operations at nakapag-aresto po tayo ng 761 individuals at nakapag-kumpiska ng 177,154 na bet money. Sa ating kampanya naman laban sa mga wanted na tao, nakapag-aresto po tayo ng 251 na most wanted person. Kabilang po dito yung mga tinaguriang regional level, provincial level, at city, municipal level. At yung kabilang naman sa other wanted person ay 685.